Mandaragat. Yan ang tawag namin minsan sa aming trabaho. Ngunit ang karamihan ng tawag sa amin sa trabaho namin ay international fisherman. Oo, international kasi kung saan-saang bansa kami nakakarating, kung saan-saan bansa kami nakakapunta, pero sa mga ocean lang. Ikukuwento ko lang po ang buhay namin bilang isang fisherman. Fisherman, hindi po madali ang buhay. Napakadelikado po. Matatawag kong napakadelikado po ang buhay ng isang fisherman. Kasi ang dami mga pagsubok na pagtatahanan. At ang trabaho namin ay almost 20 hours po. Maghapon magdamag ang aming trabaho. Nasa 4 to 5 hours lang po ang pahinga o tulog namin. At paggising, trabaho ulit. Ganun po araw-araw po ang buhay namin sa barko. Nasa gitna kami ng dagat na kung saan sa kawalan. Nasa kalagitnaan. Nasa kalagitnaan ng kawalan. Ang hirap po ng isang fisherman. Hindi po madali ang trabaho namin o hindi po madali ang trabaho ng isang fisherman. Kasi ang trabaho ay malaking pagtitiis, pagtsatsaga talaga ang buhay ang isang fisherman. Kaya kung nagbabalak kang mag-apply bilang isang fisherman, dapat may lakas ng loob, tapang. Dahil hindi talaga madali. Dahil sa una pa lang, mahirapan ka na. Sa pagsakay pa lang, andyan na yung pagsubok. Lalo na kung hindi ka sanay sa mga mahalon-alon. Talagang may mararamdaman ka sa katawan mo. May hilo ka. Kaya napakahirap po talaga. Sa almost 3 years po ako nagtrabaho bilang isang fisherman, ay maraming pagsubok ang aking pagdaanan, ang aking naranasan. Kaya ang hiling ko lang sa mga may asawa o may mga pamilya na fisherman ay sana pahalagahan niyo ang bawat sentimong naipapadala ng kapatid, anak o asawa niyo dahil dugot pawis nila yan. Huwag niyo po sanang sayangin o sana mag-ipon kayo dahil napakahirap po talaga ng buhay ng isang fisherman. Ang daming mga pagsubok na mararanasan sa gitna ng dagat. Andyan yung mga maaalon, sobrang alon. Andyan yung mga mahangin, ulan, kahit anong klima. Nagtatrabaho pa rin kami. Pero kaya sana sa may mga kamag-anak na isang fisherman ay sana ang bawat sentimong naipapadala nila sa inyo ay sana pahalagahan nyo dahil hindi po madali ang nararanasan nila o namin sa gitna ng dagat. Kaya ito ay sana magsilbing aral po sa atin para pahalagaan ang mga pagod ng mga anak, kapatid o asawa natin. Yun lamang at maraming salamat.